Dinig ko ng tilaok ng manok kaya marahan akong napadilat at namalayan ko na ang sarili ko nakatabi ang isang lalaki. Napansin ko na nakayakap pa siya sa bewang ko habang natutulog at nasa iisa kaming kumot. Naalala ko na naman yung nangyari nitong kaninang madaling araw lang. Sa totoo lang ay inaantok pa rin ako dahil kulang pa ang tulog ko. Pero kailangan kong bumangon agad dahil may ibang tao ang narito ngayon sa bahay ko. Isa pa ay kaarawan ko na rin mismo. Kaya kailangan kong handaan kahit papano ang aking sarili. Napatingin pa ako sa may orasan at tanaw ko na 6:00 na ng umaga. Kaya napatingin ako doon sa lalaki. Pero imbis na gisingin ito ay wala sa sariling. Tiningnan ko lang ang kanyang mukha. Hindi ko alam, pero parang nakita ko na siya noon. Pero hindi ko matandaan kung saan o kailan. Hindi naman kaya ay baka may kamukha lang siya. Hindi ko siya kilala pero pakiramdam ko ay ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. O baka naging desperada lang talaga ako dahil sa pera. Napabuntong hininga naman ako sa kamarahang inalis ang kanyang kamay na nakayakap sa akin. At marahan naman ako napabangon habang hawak ang kumot na nakabalot sa akin. Marahan akong tumayo at nagtungo sa may banyo at naligo. Ramdam ko rin na medyo masakit ang aking ano. Marahil nga siguro sa nangyari sa labanan namin kanina. Lalo't kauna-unahan ko palang iyon. Hindi ko maiwasang mapaisip sa nangyari talaga kagabi. Matagal kong pinangalagaan ang aking sarili at hindi pinagalaw sa kahit sino. Dahil para lamang to sa taong hinihintay ko. Sa taong nangakong pakakasalan niya ako. Pero walang kasiguraduhan na babalik pa siya. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis na ako at paglabas ko ng banyo ay mukhang tulog pa rin siya. Napatingin pa ako sa sahig at tanaw ko ang saplot kaya dinampot ko ito at isinampay sa kanya sa may gilid sa kama. Nag-init naman ako ng tubig para pangkape at lumabas muna ako ng bahay para bumili ng pandesal sa hindi kalayuan sa amin. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay saktong nakita kong gising na siya. Ay, gising ka na pala, sabi ko at saka sinara ang pinto. Napaupo naman siya sa may kama habang pinagmamasdan ako. Ano, kumusta ka na? Tanong niya pa sa akin at napatingin naman ako sa kanya. Ayos lang ako, medyo masakit lang yung sa may ibaba. Sagot ko saka naglagay ng iniinit na tubig sa may baso ko. Gusto mo ba magkape? Tanong ko pa sa kanya at kumiti. Salamat ha. At kumuha naman din ako ng isa pang baso at naglagay ng ininit na tubig din doon. Yung damit mo nga pala nakasampay lang dyan, sabi ko sabay turo doon sa may pinagsabitan ko. At kinuha naman niya at doon nagbihis. Dinig ko ang boses ng pusa sa may labas kaya agad kong binuksan ito at nakita si Maya. Ang pusa akong may katandaan na. Maya ko, bakit ngayon ka lang? Pasok ka dito. Sabi ko pa sa pusa ko at binuhat ito dahil medyo hirap na sa paglalakad dahil sa katandaan. Pero nakukuha pa rin gumala sa kung saan saan. Binigyan ko naman ito ng kaprasong pandesal at kumain naman. Maya? Dinig kong usal ng lalaki at napatingin naman ako sa kanya. At kita kong nakasalubong ang kilay niya habang nakatingin sa pusa ko. Maya pangalan niya, may katandaan na. Bata pa lang ako nung kuting pa yan kaya parang kasabay ko na lang din lumaki. Sabi ko pa at napatingin naman siya sa akin. Sino nagbigay sa inyan? Tanong niya pa. Kababata ko lang. Napulot namin dyan sa may estero at mukhang tinapon siguro. Kaya kinuha namin ang kaibigan ko eh. Kaso nang ibang bansa siya eh, kaya ako na nagpalaki dyan at kasama ko na hanggang ngayon. Sabi ko at habang nagtitimpla na ng kape. Magkape ka na dahil mag-7 na.
Sabi ko pa at tumayo naman siya at saka lumapit sa akin at naupo. May pandesal din dyan, kuha ka na lang. Sabi ko pa at inabutan ulit ang pagkain ng pusa ko. Yung tungkol nga pala sa nangyari, ayos lang ba sa iyo yun? Dinig kong tanong niya, natigilan ako at saka marahang nag-angat ng tingin sa kanya. Tinginan ko naman siya ng diretso sa mata. Basta tumupad ka lang sa usapan tungkol sa kulang mo pa sa akin ha. Sayang din yun, 100 pesos yun no. Papayos ko rin kasi itong bubong dahil ang dami ng tulo tuwing umuulan. Tapos pwede na ako makabili ng TV. Para alam ko naman yung nangyayari sa paligid ko. Sagot ko pa at saka sumubo ng pandesal. Totoo palang ako lang palang nakauna sa'yo. Sabi niya pa, tiningnan naman niya ako muli. Malamang no, kaya nga masakit pa rin eh. Sa totoo lang, hanggang ngayon. Sabi ko pa habang humihigop sa kape. Binaba ko naman ulit ang baso para magsalita. Ang totoo niyan ay marami na nag-aya sa akin kahit dinadagdagan pa nila yung bayad at kumpara sa mga nakukuha ng mga binabayarang babae doon sa club. Pero tumatanggi ako, tinadahilan ko na lang na dancer lang talaga ang trabaho ko at hanggang doon lang talaga. Napapag lang naman ako sa'yo dahil sobrang laki naman ang inalok mong bayad eh. Siyempre, ako nangangailangan din naman no. Pabayad sa kuryente, tubig, at sa mga kinakain ko. Minsan kailangan ko rin kumapit sa patalim. Kaso wala eh. Mahirap pag mahirap ka lang, kaya hindi na kita tinanggihan. Sagot ko at muling kumain ng tinapay. Pero natigilan ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Sumama ka na sa akin at iwanan mo na ang buhay mo rito. Sabi niya pa at nakapatingin naman ako sa kanya. Sumama? Sandali, ano bang sinasabi mo? Sambit ko pa at marahang inalis ang kamay niya sa kamay ko. Hindi naman ibig sabihin na may nangyari, hahayaan na kitang dalhin ako sa kung saan mo gusto, no? Hindi nga kita kilala kung sino ka. Dagdag ko pa. Siguro sa ngayon hindi. Dahil hindi ko pa nasasabi sa iyo kung sino ako. Pero sinisiguro kong malalaman mo rin balang araw. Sabi niya pa pero hindi ko yun pinansin. Nasa na pala yung kalahating pera? Pag-iiba ko pa dahil yun lang naman talaga ang kailangan ko. Napabuntong hininga siya saglit at saka may kinuha sa wallet niya. O heto, cheque yan. Pwede mong ipapalit sa mga bangko. Sagot niya at kinuha ko naman yun at ani mo'y sinusuri pa. Gusto ko sana cash din tulad naman nung kalahati pero sige, okay na to. Sabi ko pa at saka tumayo at nilagay yun sa bag ko. Mag-alas 7 na pala. Anong oras ka uuwi? Tanong ko sa kanya. Bakit pinapauwi mo na ba ako? Tanong niya pa. Hindi naman, ayoko lang na may makakita sa'yo rito ng mga kapitbahay ko. Baka kasi lumala pa ang pagchichismis nila sa buhay ko eh. Bakit ganyan ba sila sa'yo? Oo, lagi naman. Pero sanay na ako at saka hindi ko na lang sila pinapansin. Oo sanay ka na pala eh. O di dito muna ako. At alis na lang ako kung kailan ko gusto. Sabi niya, tinaasan ko naman siya ng isang kilay. Nababaliw ka na ba? At saka ano ka? Ikaw ba may-ari ng bahay ko? Singhal ko pa at hindi naman siya nagsalita. Nakuha mo na rin naman ang gusto mo at nakuha ko na rin ang pera. Ano pa ba kailangan mo dito? Tanong ko pa rin at tinignan naman siya hanggang sa Ikaw ang kailangan ko. Biglang sabi niya at natagilan ako. Masyadong malaki 100,000 pesos para sa isang gabi. Kaya sabihin mo pang ako ang nakauna. Parang hindi sapat ang isang gabi dun eh. Sabi niya pa at kunutang noo ko naman siyang tiningnan. Yang pera ngayon na natanggap mo mula sa akin ay katumbas ng hindi mo pagtatrabaho ng 2 o higit pang taon sa trabaho mo.
Dagdag pa niya at nagsalubong ang kilay ko. Ano na maibig mo sabihin? Tanong ko pa. Nakulang yung isang gabi para sa ganong kalaking halaga. Kahit lahat ng babae na pinagtatrabahuhan mo ay magtulong-tulong ay kulang pa ng kita nila kesa sa'yo. Sabi niya pa at medyo nakaramdam na ako ng inis. Oy, ba't di ka doon sa kanila? Ang dami mo sinasabi. Pinilit ba kitang sa akin ka makipaglandian? Inis pang sabi ko. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Anytime ay pwede kong bawiin ang pera ko sa'yo kahit kailan ko gusto. Sambit niya pa, natigilan ako. Babawiin? Tinatakot ba niya ako? Itutuloy.